Sisiguraduhin ni Manny Pacquiao na kapag siya ang nanalong bagong Pangulo ng bansa, maipapatupad ang anumang hatol kay dating First Lady Imelda Marcos. Ngunit agad din niyang nilinaw na hindi niya hahayaan na maihalo ang ina ng kanyang kalaban sa pagkapangulo sa mga ordinaryong preso. Alam mo, ilang taon na si Imelda, bigyan na lang natin ng siguro yan. Kumbaga, mga ganyang edad, na yan yung baga, parang precious na sa atin yan na may ganong tao na nakumabot kanyang edad. Bigyan lang natin ng pabor dahil matanda na rin, napakatanda na tao. Hindi siguro natin siya doon ihahalo mo doon sa mga kulungan, di lalo na siyang namatay. Separate lang siguro siya. Ngayon, 89 anyos na ang ina ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Ngayon, pansamantalang nakakalaya si Ginang Marcos matapos magpiyansa sa Sandigan Bayan. Noong 2018, napatunayan ng anti-graft court na guilty si Ginang Marcos sa 7 counts of graft at nasentensyahan ng 6 na taon hanggang 11 taon na pagkakakulong. Ayon kay Pacquiao, kapag naupo siya sa Malacanang, isa sa mga unang ipapakalkal niya ang mga sinasabing iligal na yaman ng pamilya Marcos. Yung mga kayamanan, madali lang naman yan eh. Kailangan lang, hindi pa siguro nakakita ng, hindi pa nangyari ng presidente siguro sa Pilipinas na hindi ginagamit yung pride. Walang ka-pride. Walang ego ba? Kasi porket presidente ka, hindi ka makipag-usap doon sa ibang bansa para hanapin mo yung mga wealth, mga ano. Lahat yung mga nagnanakaw dyan, yung pera nilang ginilabas na dineposito sa ibang bansa, walang lusot yan sa akin kasi hahabulin ko talaga lahat yan. Sabi pa nito, hindi naman maitatanggi na kilala siya sa buong mundo at gagamitin niya ang kanyang kasikatan at koneksyon para hanapin at mabawi ang mga yaman na ninakaw sa mga Pilipino. Kay Manny Pacquiao, I'm sure marami naman kong kakilala. Kilala naman din siguro nila ako. Pag pumupunta ako sa ibang bansa, kilala ako. Diba? So yun yung siguro isa sa mga advantage ko na as a international figure, rerespetuhin yung request natin at pakiusap natin para hanapin, halugugin lahat ng mga, di ba? Isipin mo lang di advantage na natin yun. Ngunit paglilinaw din nito, hindi lang ang pamilya Marcos ang pagtutuunan niya ng atensyon sa kanyang kampanya kontra katiwalian. Unfair sa pamilya naman nila na i-single out mo lang sila. Ang dami namang mga korupsyon dito nagnanakaw. So kung ang mga Marcos, mga ibang pamilya, membro ng pamilya niya may involved sa pagnanakaw din, parusahan din natin. Kasama din sila. Ganun yun. At hindi lamang ang mga Marcoses, pati yung mga pamilya nga nagnanakaw dyan sa gobyerno. Unfair naman na ang mga Marcos lang din ang natin, no? Tayo kasi gusto ko kasi fair lang. Pantay lang tayo, hindi tayo mamimersonal kasi ang atin dito yung tama ang ipinaglalaban natin para sa kapakanan at kaunlaran ng ating bansa. Muling iginay dito na walang sasantuin ang bigwas niya laban sa korupsyon. Alam mo naman lahat. Wala akong sasagasaan ko. Jan Scotia, Radio Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.